Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Renato. Taong 1973, probinsya ng Davao del Sur. Ito po ang hinahanap niyong puntod. Sa katunayan, matagal na panahon nang hindi binibisita ng kaanak. Kayo pa lang sa nakalipas na mga taon. Kaano-ano niyo po bang yumao? Tanong ng sepulturero matapos matunton ang puntod ng isang antingero. Kaanak niya ako. Meron akong karapatan para tignan ng labi, hindi ba? Ay oo naman po, sandali. Kukuha lang ako ng maga. Hindi na. Ako nang bahala rito. Bumalik ka na lamang sa naudlot mong gawain. Inusalan ni Renato ng dasal ang sepulturero dahilan para mapasunod. Marahan itong tumango. Dahan-dahang naglakad pabalik sa bukana ng sementeryo bago simulan ang paghukay ng puntod. Siniguro munang walang ibang tao sa paligid. Gamit ang maliit na bareta, nagawang buksan ang marupok na kabaong. Bumungad sa harapan ng bangkay ng tao na sa kabila ng maraming taong pagkalibing, buo pa rin at hindi naaagnas. Kagad hinanap sa katawan ng pakay. Mula sa bulsa nakuha ang isang medalyon. Kinuha na rin ang mga hawak na libreta, maging ang mga nakatuping papel. Hinalungkat ang mga pabaong gamit sa panan. Nang wala nang makitang mahalagang bagay, ibinalik sa ayos ang kabaong. Tinabunan muli ng lupa. Iniwan ito na parang hindi ginalaw. Pagdating ng tahanan, sinuri ni Renato ang mga nakuha. Maliban sa medalyon, itinapon ang iba dahil hindi mapakinabangan. Kasama na ang libreta at mga tinuping papel na sinulatan ng mga orasyon at dasal. Maingat itong inilibing, hindi pwedeng makita ng kung sino, sa kadahilan ng aral sa kaliwa ang nakapaloob. Ako naawa sa iyo eh. Wala na si Tatay Oreo, pero patuloy ka pa rin sa paninilbihan sa kanya. Hindi mo ba naisip na maghanap ng ibang pagbabalingan ng pansin? Maraming oportunidad sa labas sa sigurong gaganda ang buhay mo. Hindi yung ganito. Napakahirap mahanap ng nasa listahang iniwan ni Tatang. Namamay nga sa kabilang buhay ang ama mo. Kaya pwede ba, wag na nating banggitin sa walang kabuluhang bagay. Renato, bata ka pa. Marami pang magagawa sa buhay. May kakilala ako sa Dubai oh. Naghahanap ng karagdagang trabahador. Pwede kitang irekomenda. Huwag kang makontento sa ganito, wala kang mararating. Pinili ko ang ganitong buhay, kaya paninindigan hanggang dulo. May marating man o wala, basta may sa katuparan ko ang hiling ni Maestro. Bahala ka nga dyan. Maraming oportunidad eh. Sayang lang kasi nakatutok yung atensyon mo sa pagiging antingero. Basta kung sakaling magbagong isip mo, magsabi ka lang sa akin. Si Toto ang nag-iisang anak ni Tatang Oreo. Maestro at tumubog kay Renato sa mundo ng lihim na karunungan. Kumpara sa kanya, malayo ang interes nito sa tungkuling ginagampanan ng ama. Gusto sana ng yumao na ito ang sumunod sa yapak. Kaso nga lang sa ibang bagay nakatuon ang pansin. Sa kanya na lamang ibinuhos ng maestro ang pagtuturo hanggang sa naging ganap na antingero. Mula sa dasal, orasyon, hanggang sa pakikipaglaban, pisikal man o sa pamamaraang espiritual, natutunan ni Renato sa loob lamang ng maiksing panahon. Pagkatapos ng pagsasanay, isinalang kagad ng maestro sa laban kontra sa engkanto. Ang unang pagkapanalo ang nag-udyok na pagbutihin pa ang kakayahan upang magawang harapin ang susunod na laban. Hindi naman pinabayaan ni Tatang Oreo, palaging nakagabay sa bawat oras. Subalit humantong sa punto, binawian ng buhay ang matanda. Hindi dahil sa katandaan, kung hindi sa matinding laban na kinasangkutan. Dalawang lahi ng engkanto ang sabayang nakalaban.
Hindi iyon inasahan dahil sa pagkakalam. Angkan lamang ng duwende ang makakarap. Pero nakaabang na pala ang hukbo ng mga tikbalang. Nagkaisa ang panig ng mga elemento na labanan ang antingero. Pabor kay Tatang Oryo nung una. Pero sa pagdaan ng mga sandali, hindi kinaya ang sanib puwersa ng duwende at tikbalang. Hindi nakasaklolo si Renato dahil may misyon sa kabilang bayan. Naabutan na lamang ang matanda na nag-iingalo. Tama lang na masabi ang kailingan bago malagutan ng hininga. Magmula ng araw na yon, sinimulan ni Renato ang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng lugar para hanapin ang puntod ng mga antingerong nasa listahan. Ang layunin nito, bawiin ang medalyon na tangan sa kadailanang umanib sa kaliwa. Ang mga taong ito, mag-aaral ng ama ni Tatang Oryo. Sa ngayon, isa na lamang ang kulang, ang antingerong nagmula sa bayan ng Davao del Sur. Ang taong napapabalita na pumatay ng kapwa antingero. Bago lumubog ang araw na ganda si Renato sa pag-alis. Nakarating sa Davao del Sur, dakong madaling araw. Tulog pa ang mga tao sa sandaling ito. Kung kaya't sinamantala ang pagkakataon na galugarin ang sementeryo ng Panakan. Tinignan ng bawat lapidang nadadaanan. Inilawan ng dalang debateryang flashlight. Naglabas na rin ng patalim upang putulin ng maliit na sangat halamang tumatakip. 2 beses nagpabalik-balik si Renato pero hindi nakita ang hinahanap. Tumigil na lamang nang mapansin ang 2 sepulturerong nakamasid. Sa pagiging tutok sa paghahanap, hindi na malayang may nakapansin nang lampasan siya ng mga ito. Nilisan ni Renato ang lugar. Sa paglalakad, nakarating sa barangay ng Kalinan. Sumikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Huminto siya sa may sapa at pansamantalang nagpahinga. Malawak ang ilog. Mababaw lang ang tubig. Banayad ang agos. Maraming naglalaki ang bato na nagsisilbing tulay na mga dumaraan. Maliban dito, agaw pansin ang naglalaki ang kahoy sa bawat tabi. Hindi man gamitan ng orasyon, malinaw na nakita ang mga elementong nakatira. Nararamdaman ni Renato. Iba't ibang presensya ng mga engkanto. May mabubuti, pero meron ding masasama. Nagbuntong hininga na lamang. Walang balak namang bulabog dahil prioridad ang pakay sa paghanap ng libingan ng huling antingerong nasa listahan. Makalipas ang ilang sandaling pagpapahinga, nagsimulang maglakad si Renato. Sa puntong ito, planong maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Sakto namang nadaanan ang nag-iisang bahay sa unahan. Kagad siyang sinalubong ng isang paslit. Naabutang naglalaro sa bakuran. Tinawag ng bata ang ama. Sinabing meron silang bisita. Magandang umaga po sa inyo. Ako si Antonio. Anong maitutulong ko? Pinapasok ang anak sa loob ng tahanan. Naramdaman ni Renato ang takot kay Mang Antonio. Kagad siyang nagpakilala upang hindi ito kabahan. Ako po si Renato, dayo sa lugar nyo. Nagbabaka sakaling makahanap ng pansamantalang matutuluyan. Mga ilang araw lang naman po. Baka meron kayong bakanteng kwarto. Babayaran ko naman po kayo sa makatarungang halaga. Sabihin nyo lang po kung magkano. Nagdadalawang isip nung una ang matanda. Pero kalaunan ay pumayag din nang abutan ng mamahaling alahas. Nakuha ito ni Renato sa nahukay na bangkay noong nakaraang buwan. Dinadala niya ang mga ganitong bagay para gamitin sa mga taong papakiusapan. Kung tutusin, pwedeng bumalik ng sentro para doon mangupahan. Pero mas gusto ni Renato ang tahimik na lugar. Sa kadailanang umiiwas na makilala ng mga tao sa pagnanais na manatiling misteryoso sa bawat bayang pinupuntahan. Pagkatapos maayos ang mga gamit sa maliit na silid,
Lumabas siya upang makausap si Mang Antonio. Nabutan niya itong naghahanda ng agahan sa lamesa. Pagpasensyaan mo na kung ito lang ang may hahanda ko. Hindi kasi sapat yung kinikita ko para makabili ng pagkaing masarap eh. Nga pala, ano bang pakay mo? Bakit dito ka sa liblib na lugar na ganap ng matutuluyan? Marami naman doon sa mismong lungsod, malapit sa mga pamilihan. Inasahan na ni Renato ang maraming tanong. Normal lang para sa katulad ng matanda na manibago sa kagaya niyang dayo. Kasi may gagawin lang po. Ilang araw lang naman ang itatagal ko. Wika ni Renato. Upang hindi na ito magtanong, inusala ng orasyon. Dahan-dahang nabura sa isip ng matanda ang pagiging dayo niya sa lugar. Pinalitan ng kaisipan na matagal na silang magkakilala. Pagkatapos nun, isa-isang binisita ang mga sementeryo. Kasunod na pinuntahan ng sementeryo ng Maa, may mangilan-ngilang dumadalaw upang hindi mahalata ang pakay. Bumili ng bulaklak, pati na rin mga kandila. Bitbit ang mga ito habang isa-isang tinitignan ang mga pantyon. Lumipas sa mga oras, napabuntong hininga na lamang ng hindi matagpuan. Nagtanong na rin sa punong sepulturero. Nakiusap na tignan ang listahan kung nakatala ang hinahanap na pangalan. Pero ayon dito ay walang nakarehistro. Itinuro ng manong ang kabilang sementeryo. Ganun pa rin. Hanggang sa 5 sementeryo ang nalibot sa buong maghapon. Napaisip si Renato kung tama ba ang nakasulat na pangalan. Hindi pwedeng magkamali sa pagsulat si Maestro. Kilalang kilala niya ang mga ito eh. Kasamahan niya sa pagsasanay sa ilalim ng pagtuturo ng ama. Kung hindi nakalibing sa pinuntahan kong sementeryo ang taong ito, nasaan? Hindi bale na. Marami pang sementeryo ang hindi pa natitignan. Pinalista ni Renato ang mga sementeryo ng lugar kay Mang Antonio. Kaso limitado ang alam ng matanda dahil sa lawak ng Davao del Sur. Gayunpaman, kahit papano meron pa ring naisulat. Ito ang balak na sadyain kinabukasan. Dakong tanghali nang makarating sa unang sementeryong gagalugarin. Kaso salip na puntod ng nakalistang antingero ang mahanap, iba ang natagpuan. Habang isa-isang tinitignan ni Renato ang mga lapida, napalingon sa gawi kung saan may nakatayong sepulturero. Sa mga mata niya, nakikita ang totoong katauhan. Hindi to tao, kundi isang engkanto. Kagad din siyang napansin, pero ang nakakapagtaka, hindi man lang natakot. Nakipagtitigan at kusang lumapit. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung taong tumitingin sa kabilang sementeryo doon sa Panakan. Kaninong puntod ba ang hinahanap mo, Renato? Natigilan si Renato. Nagsimulang halungkatin sa isipan kung sino ang karap. Sa pagkakalam, hindi niya ito kilala. Naalarma siya kung kaya't naganda sa posibleng pagsugod. Kumalma ka, hindi ako kalaban. Sa katunayan, kilala ko ang maestro mo, si Tatang Oryo. Para sa kaalaman mo, isa ako sa kaibigan niyang engkanto. Asyong ang pangalan ko. Inimbitahan ni Asyong si Renato sa kagubatan sa likod ng sementeryo. Naganap ng pwesto at doon pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pagsasalaysay ni Asyong, isa siyang engkanto sa hanay ng maligno. Galing siya sa angkan ng mabubuti. Batay sa pagkakaalala niya sa kwento, may nabanggit itong kaibigan na maligno na namumuhay sa mundo ng mga tao bilang ordinaryong mamamayan. Ilang beses nitong natulungan ang kanyang maestro sa usapin ng pagpuksa ng kapwa maligno na napakahirap kalabanin. Katulad ng paglalarawan ng maestro, namuhay sa payak na pamamaraan, namasukan bilang sepulturero, hindi lang sa isang sementeryo,
kundi sa halos lahat ng libingan sa Davao. Hindi lang nakilala ng mga tao dahil gumamit ng taglay na kapangyarihan bilang maligno. Kayang magnakaw ng katauhan para lang magawa ang anumang naisin. Sa puntong ito, lumipat ng tirahan si Renato sa tahanan ni Asyong. Dito rin tinalakay ang mga hakbang na gagawin para mahanap ang antingero na nasa listahan. Nagtulungan ng dalawa. Si Renato ang naghahanap sa mga sementeryo, samantalang si Asyong naman nagbabalat kayong tao sa bawat munisipyo para masilip ang talaan ng mga patay. Sa kasamaang palad, hindi nakarehistro ang hinahanap na pangalan. Kung si Fortunato ang pag-uusapan, matinik ang antingerong yan. Matagal na panahon na siyang hinahanap ni Maestro Oryo, subalit hindi natagpuan. Katulad ngayon, kung hindi ako nagkamali ng pag-intindi sa taong yun, posibleng gumamit ng ibang pangalan. Yan din ang nasa isip ko. Pero paano natin malalaman kung ano ang pangalan ng ginamit niya? Kung alam ko lang eksaktong tirahan, pupuntahan ko para magkaalaman. Kung yan ang nais mo, matutulungan kita. Pero kailangan ko ng kaunting panahon para maisagawa mahakbang sa paghahanap ng tahanan ng antingero. Lumipas sa mga araw, natunto ni Renato ang tahanan ni Fortunato. Siya lang mag-isa ang nagpunta dahil bumalik sa kabilang mundo si Asyong. Nabutan niya sa lumang bahay ang isang ginang. Sa pagkakahula ay anak ng antingero. Magandang araw po sa inyo. Hinahanap ko po si Fortunato Bayani. Ang sabi ng napagtanungan ko dito ang bahay niya. Pwede bang malaman kung nasaan? Ano ba ang sadya mo kay tatay? Kung magpapagamot ka, pumasok ka. Nasa kabilang bahay siya. Maghintay ka rito, tatawagin ko. Nagtaka si Renato sa kilos ng ginang dahil sa halip na lumabas ay pumasok ng kwarto. Hindi nagtagal. Napansin ang kakaibang ihip ng hangin. Ilang sandali pa, namalayan ang dahan-dahang pag-ikot ng paningin. Nang makilala ang ataking ito, kagad kinontra. Pinigilan ng ginang. Kung hindi siya nakailag, matataga sana sa ulo. Kumalma lang ho kayo. Wala akong balak na manakit lalo pat babae ka at isang matanda. May tatanong ako. Sagot nyo lang ang kailangan. Saan nakalibing ang katawan ng yumaong antingero? Kahit gaano pa kahigpit ang pagkakatali ni Renato, hindi sumagot ang ginang. Labag man sa kalooban ang manakit ng nakakatanda. Napilitan siyang sikmuraan ito. Kaso nga lang ayaw pa ring magsalita. Ang ginawa niya, tinipon ang mga kagamitan sa kwarto, mga aral at gamit ng kaliwa at saka sinunog. May ilan na hindi kinain ng apoy sa kadailanang buhay ang bisa. Gayunpaman, hindi makakaapekto kung walang taong gagabay. Hinalungkat ang buong tahanan, naganap ng palatanda ang magtutukoy kung nasaan ang katawan ng yumaong antingero. Kahit ang medalyon ay hindi magilap dahil walang makuhang impormasyon. Nilapatan ng orasyon ng ginang. Isipan ang hinalungkat, kaso nga lang wala pa ring alam. Binura ang alaala ng kanilang pagharap. Pasensya ka na kung hindi kita nasamahan. Kumusta ang lakad mo, Renato? Walang napala. Natunton ko ang tahanan pero walang kasagutan doon. Pati ang anak, hindi alam kung saan nakalibing ang bangkay ng sariling ama. Kung ganon, baka walang mahanap kasi hindi nakalibing. Paano kung nagkamali si Maestro? Posibleng buhay si Fortunato. Malay natin, baka nagtatago o lumuwas sa ibang lugar para doon maggasik ng kasamaan. Muli kong pinakiramdaman ng papel na sinulatan ng pangalan ng antingero. Wala akong maamoy na kamatayan. Sa sinabi ni Asyong, nagbago ang plano. Nang mga sumunod na araw, naging abala sa paghahanap. Sa kabutiang palad, sa kakayahan ni Asyong, natuntun din ang antingero. Kaso nga lang hindi basta makalapit
sa tindi ng pananggalang na nakapalibot sa lugar. Kahit sa bakuran, hindi magawang umapak. Huwag kang magpadalos-dalos, Renato. Manmanan mo muna si Fortunato. Alamin ang ginagawa niya. Tsumempo ka. Nahanap mo na siya kaya dumiskarte ka na maayos. Hindi kita matutulungan sa lahat ng oras. Dahil dito sa mundo ng mga tao, limitado ang aking kakayahan. Swerte nga tayo natunto natin ang lugar. Kaya makikiusap ako. Siguraduhin mong pulido ang plano mo bago harapin ang antingero. Nakaramdam man ng pagmamaliit sa kakayahan. Nakinig si Renato. May tiwala siya rito dahil naniwala ang yumaong maestro sa elementong ito. Naganap na lamang ng pansamantalang masisilungan sa lugar. Palihim na minanmanan ang kilos ni Fortunato na nagtatago sa pangalang Benigno. Batay sa napagtanungan, manggagamot ang ginampanang papel sa lugar. Saksi mismo si Renato dahil kinabukasan may iilang pasyenteng nagdatingan. Pinagmasdan niya ang gawain ng manggagamot sa malayuan. Limitado lang ang nakakakita dahil hindi lumalabas ng bahay. Swerteng makasilip kung bukas ang bintana. Sa itaas ng pinakamatayog na puno ng lugar na kamasid si Renato, mayayabong ang mga dahon kung kaya't walang mag-aakalang may tao. Habang tumatagal, nagsimulang magtaka dahil ang mga pasyenteng dumating hindi lumabas sa tahanan. Sumapit na lamang ang gabi pero wala ni isa sa kanila ang nakita muli. Ilang sandali pa dumating si Mang Antonio. Nagtataka man sa presensya ng matanda. Nasagot ang katanungan, naroon ang anak na si Benigno. Tinawag na tiyo si Mang Antonio. Dito napagtanto ni Renato ang mga bagay-bagay. Posibleng sinabihan ni Mang Antonio ang antingero na may naghahanap. Ganun na lamang ang paglagay ng pangontra sa paligid. Hindi ito inasahan dahil nasanay siya na hindi nakakaalala ang mga taong nakakasalamuha. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang plano. Sa pagkakataong ito, sinubukang gibain ni Renato ang pananggalang sa paligid. Nag-usal ng mga pangontra. Hindi nabigo dahil sa paglipas ng sandali. Unti-unting nawala ng bisa. Nilapatan na rin ng sabulag ang sarili bago lumapit sa tahanan ng antingero. Sa bakuran pa lamang nararamdaman na ang presensya ng mga engkanto. Bago makapasok, alertong humarap si Mang Antonio. May bitbit na patalim. Sa likuran ay naroon si Fortunato. Nakangiti, nag-uusal ng dasal. Hindi gagana mga ginagawa mo sa lugar na ito, bata. Nandito mga engkanto na kaanib ng aking kapatid. Sila ang makakalaban mo. Isa-isang lumabas ang mga engkanto. Nasaan yung tao? Pumaligid kay Renato. Sa puntong ito sabay na umatake ang mga nilalang. Pinagkaisa ang mga puwersa. Pagkatapos ay inilapat sa kanya. Nararamdaman ni Renato ang epekto. Pero nagtataka siya. Dahil sa kabila nito, hindi nagtamo ng pinsala ang katawan. Maging galos o pasa dulot ng puwersa ay hindi mababakas. Tinignan niyang mabuti ang bawat engkantong nakapaligid. Batay sa itsura ng mga ito, ibinuhos na ang buong lakas. Pilit inintindi ang sitwasyon hanggang nasipat sa hindi kalayuan si Asyong. Nakangiti habang kumakaway sa kanya. Gayunpaman, mahahalatang gumagamit ng orasyon. Nagkunwaring nangihina si Renato. Umarteng bumagsak. Nakampante ang mga kalaban. Dito niya na ginamit ang pagkakataon. Gamit ang mga orasyon, pinagkasya ni Renato ang kaluluwa ng mga engkanto sa iisang bote. Mariing nilagyan ng selyo upang hindi sila makawala. Ang susunod na haharapin ay ang magkapatid. Kaso nga lang wala na ito doon sa lugar. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan nagpunta ang mga yun. Ikaw ang bahalang sumunod sa kanila. Ako naman ang magpapataw ng parusa sa mga engkantong ito.
Pagkatapos maituro ni Asyong ang lugar na pinuntahan ng magkapatid, kaagad na siyang lumakad. Nakarating sa bahaging timog kung saan may maliit na sityo, napapalibutan ng makapal na kagubatan. Nang pasadahan ng tingin ang naglalakiyang mga puno, hindi nakaligtas ang presensya ng mga engkanto. Naunawaan ni Renato kung bakit sa ganitong klase ng lugar piniling magpunta ni Fortunato. Mangilan-ngilan ang tahanan sa paligid. Hinawakan ni Renato ang tangang medalyon. Nagkarga ng sabulag. Hindi nagtagal tumambad ang presensya ni Fortunato. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang aktong pagtaga ni Mang Antonio. Sumugod ng sumugod hanggang sa nagpalitan ng lakas. Mang Antonio, parang hindi tayo magkakilala. Minsan mo na akong tinanggap sa iyong tahanan. Alang-alang sana sa pagsasama natin ngayon. Kilalanin mo ko bilang kaibigan. Hindi ikaw ang sadya ko. Wala akong kinikilalang kaibigan, lalo na kung kalaban ni Fortunato. Walang kapatid na kayang ipagkalulo ang sariling kapatid. Kung gusto mo siyang makaharap, dadaan ka muna sa akin. May tangan ka. Sige, gamitin mo. Pinaunlakan ni Renato ang kagustuhan ng matanda. Tinatansya ang galaw at kakayahan. Nang mapagtanto na wala naman itong anumang tangan o proteksyon, hindi siya gumamit ng anumang dasal. Mano-manong hinarap hanggang sa ito mismo ang sumuko matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naghihingalong sumandal sa pader ng tahanan. Hindi maintindihan ni Renato ang nangyari kay Mang Antonio. Kung tutuusin, kamaulang ang ginamit. Sa mukha tinatamaan, kaya ganun ang pagtataka nang mapansin ang malubang sugat sa tagiliran. Hindi nagtagal nalagutan ng hininga. Sa puntong ito ay lumabas si Fortunato. Walang iya. Walang yang kapatid. Nangako pa na poprotektahan ako sa lahat ng bagay, pero hindi kayang panindigan. Wika ni Fortunato. Lumapit sa kapatid. Inapakan pa ang kamay. Wala ka talagang puso. Wala kang kaluluwa. Wala kang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? May mga bagay lang akong gustong kunin. Nilapastangan mo ang medalyon na ipinagkalob sa'yo ni Maestro. Ginamit sa kasamaan sa halip na kabutihan. Kung ayaw mong maistorbo, isuko mo sa akin ang medalyon. Natigilan si Fortunato. Napaisip. Kalaunan napagtanto ang sinabi ni Renato. Ikaw pala ang naririnig kong mag-aral ni Oreo. Ang pinagbili na ng misyon kung saan hanapin ang libingan ng kapwa mag-aral para bawiin ang medalyon na ipinagkalob ni Maestro Uldarico. Kaya pala nitong nakaraang buwan, nabalitaan ko na merong naghahalongkat sa mga kabaong. Tatapating kita, bata. Ibalik ko man sa iyo ang medalyon, hindi mo na ito mapapakinabangan dahil matagal nang walang bisa. Talagang mawawalan ng bisa, lalo na kung nararamdaman ito na nagpalit ng paniniwala ang nagtatangan. Maayos ang buhay mo bilang alagad ng lihim na karunungan, pero nagpadala ka sa tukso ng kasamaan. Umanib ka pa. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi na mapapakinabangan, kaya ano pang pumipigil sa iyo para isuko sa akin? Sa ikalawang pagkakataon natahimik si Fortunato. Sa isip nito, alam niyang hindi madaling mapasunod si Renato. Sinubukan pang usalan ng dasal, kaso nga lang hindi tumatalab. Huwag mo na akong subukan linlangin gamit ang dasal. Hindi mo mababali ang bisa ng aking tangan. Nabanggit sa akin ni Maestro na ikaw ang palagi niyang nakakatunggali sa pagsasanay. Gusto mong higitan ang kakayahan ng medalyon niya, pero hindi magawa dahil nilamon ka ng kasamaan. Hindi na ako magtataka kung bakit ka bumaling sa maling gawain. Gusto mong nasa itaas, bagay na hindi mo kayang abutin dahil sa ugaling meron ka.
Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Marami ka lang narinig. Pero ni Katiting ay wala kang alam sa pinagdaanan ko. Tama ang naging desisyon ko dahil magmula nang inaral ko ang kaliwa, natamas ako mga bagay na hindi kayang ibigay ng pulpul na maestro. Malamang mararanasan mo mga bagay na inaasama dahil masama ang budi mo. Walang ibang layon kundi linlangin ang taong kulang sa paniniwala. Ang katulad mong sakim sa kapangyarihan, ikaw ang paboritong paglaruan ng kasamaan. Nagpauto ka naman. Tignan mo, mukha kang demonyo kahit nasaan yung tao. Napukaw ang galit ng matanda. Naglabas ng patalim. Mararamdaman ang lakas nito. Patuloy na umatake ang matanda. Nang mapagod si Renato sa ganitong sitwasyon, siya naman ang sumugod. Nagawang mabawi ang hawak na patalim. Walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan nito. Gulat na napatingin si Fortunato habang dahan-dahang umaagos sa bibig ang dugo. Napansin niya, sinubukan nitong tawagin ang mga kakamping nilalang, subalit hindi nangyari nang diinan ang pagsaksak. Kung hindi ka nagpadala sa tukso, nagampanan mo sana ng maayos ang tungkulin mo. Kaso lang, masyado kang gahaman. Hindi kinaawaan ni Renato ang kalaban. Muli niya itong tinaga hanggang sa masigurong nalagutan ng hininga. Sila mismo ni Asyong ang naglibing sa bangkay. Itinabi sa bangkay ni Mang Antonio. Matapos makuha ang patay, nilinisan ni Renato ang lugar. Ngayon na natapos na ang misyong iniwan ng yumaong maestro, inilagay sa selyadong kahon ng mga medalyon na nakolekta sa mga antingerong pumanig sa kaliwa. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Renato sa pagiging alagad ng lihim na karunungan. Ipinagpatuloy ang sinimulan ng yumaong maestro. Tumanggap ng mag-aaral na desididong matuto sa larangan ng lihim na karunungan. Sinundan ni Renato ang yapak ng kanyang maestro. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Nangyari ito taong 1970. Buntong hininga ang inabot ni Kaloy nang masaksiyan ng kaguluhan ng samahan. Magmula ng bantayan ng bagong tagapangasiwa, nagwatak-watak ang paniniwala dahilan para magkainitan. Sa katunayan, ang grupong ito ay para sana sa kinabukasan at bagong henerasyon ng manunugis ng aswang. Kaso sa pamumunong walang kasiguraduhan, malabong maabot ang layunin. Tagong grupo, lihim ang kilos dahil ang mga nagdaang namuno hanggang sa mga panahon ay kalahating tao, kalahating aswang. Mainit ang tensyon sa panig ng kanan at kaliwa. Ang pinakaunang lider ay may dugong gabunan. Ang sumunod ay may lahing asbo. Ang kasalukuyan ay ang pang-apat, may dugong abwak. At ang pangatlo ay nagmula sa angka ng unang lider, pero kinalimutan ang pagiging halimaw. Namuhay na isang ordinaryong mamamayan na may dedikasyon sa larangan ng lihim na karunungan. Kaso dahil sa hindi magkasundo ng dating kanang kamay, napilitang tumiwalag, nagpakalayo-layo, walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang tinutukoy na kanang kamay ng pangatlong pinuno, walang iba kung hindi ang namumuno ngayon, si Amo Ason. Palagi nitong kinokontra ang desisyon at mga plano ng dating leader hanggang sa nagawang umalis sa katungkulan. Kaagad niyang pinalitan bagay na mariing tinutulan ng lahat. Pero dahil sa walang may kakayahang tumayo bilang pinuno, walang nagawa ang mga kasapi kung hindi tanggapin ang desisyon. Magmula sa araw ng pamamahala ni Amo Ason, ang dating polidong samahan ay unti-unting nawala ng tiwala. Marami na rin ang humiwalay batay sa usap-usapang umingay, pinasundan at pinapatay.
Walang matibay na ebidensya, kaya walang nagawa kahit gusto pang ipagiganti. Kabilang sa mag-aaral ng grupo si Kaloy, 20 anyos, mahigit 7 taon ng kasapi, pero dahil sa walang maayos na araling binigay, nanatiling mangmang sa kalaman. Hindi lang siya maging ang iba pa. Ilang beses nang naisip na umurong, pero natatakot na sapitin ang kamatayan na ipinataw sa mga naunang humiwalay. Kaloy, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Marco at Otep? Pinatay sila eh. Natagpuan sa bukana ng sityo yung mga ulo. Nakabitay sa bakod eh. Pinadala ni Amoson ng mga tauhan niya para tignan ang nangyari. Pero alam kong siyang nasa likod niyan. Kunwari pa'y matandang yun eh. Uy Badong, maghinay-hinay ka ng pagsasalita mo. Alam natin na hindi maganda nangyayari dito sa loob, kaya kumalma ka. Wala tayong sapat na katibayan para ituro si Amo. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, samahan mo ko magmanman para malaman natin. Hindi man aminin sa salita ni Amo Ason. Halata naman sa kilos niya eh. Dito nga sa samahan, wala siyang naiambag eh. Paano pa kaya tayo matatawag na susunod na henerasyon ng manunugis kung ganyan ang nangyayari? Kung hindi lang talaga nausong patayan, matagal na akong umalis eh. Bakit ba kasi tumiwalag si Papang Damon? Ang ayos ng pamamalakad niya nung araw eh. Napabuntong hininga si Kaloy nang marinig ang pangalan ng dating hinahangaan. Ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa samahan. Kaso ilang buwan lang nakasama dahil biglang nagbitiw ng pwesto. Sandali, wala pang balita kay Papang Damon eh, magmula ng araw na umalis siya. Hanapin kaya natin. Sa lagay natin dito, naisip mo pang maganap ng nawawala. Lalabas nga lang tayo sa sityo, may nakabuntot ka agad eh. At isa pa, saan naman makikita si Papang? Walang nakakaalam kung nasaan siya sa mga panahong ito. Baka nga pinapatay na yun eh. Kung sa bagay, hindi nalala yung patay na si Papang. Sa impluwensya ni Amoson, malaya niyang magagawa ang anumang nanaisin. Pagsapit ng hapon, pinatawag ang lahat ng mag-aaral para sa isang pagtitipon. Hindi mapakali si Kaloy dahil ang bawat pintuan at bintana na kinalalagyan ng silid ay sinara. May nagbabantay. Nakaramdam din ang iba pang kasama. Ilang sandali ang lumipas, humarap si Amo Ason. Marami nang nangyari sa nakalipas na mga araw. Kaya naman inatasan ko ang lahat na nandito sa loob ng sityo. Ang sino mang lalabas, hindi may tatanggi ang posibilidad na matulad sa mga kasama nating namatay na. Magbibigay ako ng aralin para kahit papano meron kayong pagkakaabalahan. Pumila kayo rito para makatanggap ng tag-iisang libreta. Naglalaman ito ng mga dasal na magagamit nyo laban sa mga naglipa ng nilalang. Basahin at araling mabuti. Nariyan ang mga nakakatanda. Pwede kayong magtanong sa kanila. Pagkatapos matanggap ng lahat, bumalik sa kanika nilang pwesto. Sa sityo merong nakatayong barong-barong para sa mga mag-aaral. Sa katunayan, dito rin sila nakatira. Habang sinisimulang basahin ng mga mag-aaral ang nakapaloob sa libreta, tinitignan lamang ito ni Kaloy. Katulad ng daladala noon ni Papang Damon. Kaso nga lang may duda siya sa binigay ni Amo Ason. Sa pagkakatanda niya, iilan lamang ang kopya ng orihinal na libreta. Isa din sa dahilan kung bakit hindi ito ginalaw. Nakaramdam ng itim na enerhiya ng una pa lamang. Hindi rin ito nakakalimutan ang minsang pag-uusap nila ni Papang Damon. Ang aral ng kanan, walang ibang hatid kung hindi ka ginhawaan. Kung taliwas naman, posibleng iba ang nakapaloob. Oh, hindi ka pa rin pala nagsisimula. Akala ko kalahati na inabasa mo eh. Mabilis ka eh. Nagtaka si Kaloy kung bakit hindi rin ginalaw ang libreta ng kaibigan. Ikaw, bakit hindi mo binasa yan? Ayaw mo bang matuto ng bagong kaalaman? Bagong kaalaman? Uy, so sa pamunuan na to may aasahan ka pa. Nauubos na nga yung bilang natin eh.
Pero wala namang ginagawa si Amoson. Puro dada. Ang lakas ng loob na ibaling sa iba yung isipan natin para hindi mapagtuunan ng pansin yung ginagawa niya. O kalmahan mo lang. Naalala mo ba yung sinabi ni Papang Damon? Mangilan-ngilan lang ang kopya ng original pero tignan mo. Umabot sa napakaraming kopya yung pinamigay. Paano sila nakakuha ng ganyang karami? Yan nga rin ang iniisip ko. Sa kalagayan ng samahan natin at sa layo ng kabiasnan, imposibleng makapagpagawa ng maraming kopya. Pero malay natin, nagawa ng paraan kaso ibang libreta ang pinagkopyahan. Siguradong may masamang epekto yan sa atin. Kagad naunawaan ni Kaloy ang pinapaywatig ng kaibigan. Binuklat ang libreta para magkunwaring nagbabasa nang makitang paparating ang isa sa mga tauhan ni Amo Ason. Iniiwas ang tingin sa mga letra sa libro. Kahit nasusulyapan ng mga ito, nararamdaman ang kakaibang epekto. Habang tumatagal may napapansing bulong-bulungan kahit tahimik ang paligid. Sinundan nito ng paglitaw ng maitim na hamog. Naging mabilis ang binata. Isinara ang nakabuklat na libreta. Nawala ang mga ito, pero nilapitan siya ng bantay. Kaloy, kapag hindi natapos basahin hanggang huling pahina, bawal isara. Bumalik ka sa pagbabasa simula umpisa. Ikaw rin ba dong umayos ka kung saan-saan tumitingin yung mata mo? Wika ni Mang Bernard. Kanang kamay ni Amo Ason. Nakakataas sa hanay ng mga maestro. Nakatanggap sila ng tagi-isang palo mula dito. Ibinalik ng binata ang tingin sa libreta. Pero sa puntong ito, pahirapan sa pakikipaglaban sa umaaligid na mga elemento. Nagtaka si Kaloy dahil kalmado ang ibang kasama. Tutok na tutok sa pagbabasa. Napaisip na rin kung siya lang ba ang ginugulo ng mga bulong at hamog. Tinignan niya si Badong, pero hindi sigurado dahil nakatalikod sa kanya. Nang umalis na si Mang Bernard at ang mga kasama, kagad binitawan ang libreta. Isa-isang nilapitan ang kapwa mag-aaral. Hindi maintindihan dahil bagyang namumula ang mga mata. Blanko ang tingin na parang walang alam sa nangyayari. Nilapitan niya si Badong. Natauhan ng yugyugin sa balikat. Maging ito, itinapon sa sahig ang hawak na libreta. Pare, nakikita mo rin ba yung nakikita ko? Naramdaman mo rin ba? May bulong, may hamog. Bakit ganun? Oo pare, pero kailangan nating malaman ang nangyayari sa kamag-aral natin. Tignan mo, wala sila sa wisyo. Natigilan ng dalawa habang pinasadahan ng tingin ang mga kasama. Ilang oras pa lang ang lumipas pero nabago ang katauhan ng mga ito. Naging mabagal ang pagbuklat ng mga pahina para bang binabasang maigi ang bawat salitang nakaprinta. Umabot sa pinakahuli at ang kinagulat. Sabay-sabay na nagsara ng libreta ang lahat. Hinawakan nitong maigi na maging sa pagtulog ay hindi hihiwalay. Paglipas ng araw, lalong lumala ang sitwasyon ng samahan. Hindi lang pagbabago ng kapwa kamag-aral, maging ang pamamalakad ni Amo Ason. Kung dati pwedeng kainin ang anumang gustuin, ngayon ay aasa na lamang sa binibigay. Maging sa inumin, may hinahalong kung ano. Bantay sarado, hindi makakalabas ng sityo. Kung aalis man ay merong sasama sa kanila. Isang gabi, habang tulog ang karamihan, nagtipon ang mga nakakatanda. Napansin ito ni Kaloy dahil pinag-usapan ng mga nagbabantay sa kanilang barong-barong. Sa tagong silid ginanap ang pagpupulong at batay sa narinig ay may gagawing ritual. Sinubukang sundan ni Kaloy pero bago mangyari, may humila mula sa likuran. Nanlaki ang mga mata nang makilala kung sino ito. Papang Damon, kayo po ba talaga yan? Ang sabi nila hindi na kayo mahanap ah.
Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Kaloy sa matandang nababalot ng mahabang kasuotan ng katawan. Maraming peklat ang muka, bakas ng patalim. Napuruhan din ang kaliwang mata nito. Isang pagkakamali ang pamumuno ni Amo Ason. Nabalitaan ko nangyayari dito. Maging sa mga mag-aaral na gustong humiwalay, lahat sila pinasundan at pinatay. Hindi ko inaakala na ganito ang gagawin niya. Hindi siya tumupad sa usapan. Mararamdaman ng galit sa mariin na pagsasalita ng matanda. Masama ang tingin nito sa kubo na nagsisilbing tahanan ni Amo Ason. Sa kabilang banda, may napagtanto si Kaloy. Hindi siya tumupad sa usapan? Ano pong ibig sabihin nun? Meron po bang kinalaman yan kung bakit kayo nawala sa pwesto? Napaayos ng tindig ang matanda. Iniba ang usapan. Binalaan na mag-ingat at huwag magpapadala sa lahat ng ginagawa ni Amo Ason. Marami pang katanungan ng binata kaso nga lang nagmamadali itong umalis. Bumalik na rin ng barong-barong si Kaloy nang mapansing paparating ang bantay. Kinabukasan nagulat ang binata sa nasaksihan habang tinitignan ang mga kamag-aral. Paulit-ulit na binabasa ang libreta, magkakasabay ang bawat kilos, mula sa galaw ng bibig hanggang sa paglipat ng pahina. Habang nakikiramdam, naging maingat sa mga bantay. Nagkunwaring nagbabasa, sinasabayan ang galaw ng kasama. Ganon din ang ginawa ng kaibigang si Badong. Nang makakuha ng pagkakataon, sinubukang gisingin ang mga kamag-aral. Kaso nga lang tuluyan silang nilamon. Gayon pa man hindi tumigil ang dalawa. Isa-isang sinubukang ibalik sa ulirat ang kapwa mag-aaral hanggang sa may isang nagising. Kaso nga lang walang ideya na may kaakibat na panganib. Napansin ng nagbabantay, pinatawag at ang sunod na nabalitaan, nawawala na ang kamag-aral. Lalong lumakas ang pagdududa nila Kaloy at Badong. Hindi sila naniniwala na bastang nawala ang lalaki. Narinig nila mismo na pinatawag ni Mang Bernard. Hindi tumagal ang ilang oras. Ibinalita sa lahat ang pagkawala. Pare, sumali ako sa grupo na to. Sa layunin na mamuksa ng kasamaan. Pero parang baliktad ang mangyayari. Parang nilalahian tayo. Nilalahian? Paano mo nasabi? Pare, alam mo ang lahi ni Amo Ason. Kalahating abwak, kalahating aswang. Hindi naman tayo tinuturuan ng ganyang aral eh. Pati yung pagkain natin, iba na ang nangyayari. Tignan mo yung nangyari sa mga kasama. Swerte lang tayong dalawa eh. Napansin natin kagad na merong mali. Pero hanggang kailan? Hindi magtatagal, mapapasailalim tayo sa kapangyarihan ng Amo Ason na yan. Hindi nga imposible na niyayanggaw niya ang lahat na nandito. Naiintindihan ko ang punto mo, Badong. Paano kung humingi tayo ng tulong kay Papang Damon? Nakita ko siya kagabi. Nakausap ko pa nga eh. Ano ka mo? Tinamaan ka ba ng epekto ng libreta? Parang lumilipad yung utak mo eh. Sige nga, paano mong nakausap si Papang Damon? Hindi nga daw yan mahanap eh. Hindi mahanap dahil ayaw magpahanap. Badong, sa tingin ko, may kasunduan sa pagitan ng dalawang lider eh. Narinig ko mismo kay Papang na hindi raw sumunod sa usapan si Amo Ason. May bago tayong dapat alamin para maintindihan yung kaganapan dito. Nagkaisa ang dalawa sa pagpaplano. Kaso nga lang nahirapan dahil maraming nagbabantay. Sarado ang bukana ng sityo. Kahit iilan lang ang dumaraan, kinikilatis ng mga nakabantay. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paglabas ng kasapi ng samahan, lalong-lalo na ang mag-aaral. Sa pagpapatuloy ng kaganapan sa loob, napapadalas ang sekretong pagpupulong ng mga nakakatanda. Kasabay nito ang biglaang pagbangon ng mga mag-aaral. Bubuklatin ang libreta para lamang magbasa. May titingin sa barong-barong upang alamin kung sumusunod ang lahat.
Kaya naman nahirapan sila Kaloy at Balong. Patuloy silang nagkunwari. Ibang orasyon ang kinakarga sa kanilang katawan. Kahit dahan-dahang na itataboy ang negatibong presensya, ramdam ng mga binata ang panghihina. Hinihigop ang kanilang lakas. Habol hininga. Isabay pa dito ang napakahirap na pagpapanggap. Sa muling pagsapit ng gabi, nakatsyempo sina Kaloy at Badong. Nakahanap ng pwesto kung saan makikita ang lihim na ginagawa ng pamunuan. Nakapasok sa tagong silid bago pa magsimula ang pagpupulong nila Amo Ason. Matyagang nag-antay ang dalawa. Hindi nagtagal nagdatingan ang mga ito. Walang anumang makikitang kagamitan sa paligid, maliban na lang sa mahabang mesa at mga bandehadong nakatakip. Nang makaupo sa kani-kanilang pwesto, binuksan ito. Bumungad ang pera-perasong parte ng tao. Umalingasaw ang napakabawong amoy. Gumawa ng kaunting ritual ang mga ito bago sinimulan ang pagkain. Pagkatapos ay may gumalaw sa ilalim ng lupa. Kalaunan bumungad ang mga bayawak. Sa isang iglap, nag-anyong tao ang mga ito. Kilala ng mga binata dahil tauhan nito ni Amo Ason. Mabuti naman bumalik na kayo rito. Magaling ang ginawa nyo. Ganun dapat ang mangyari sa mga kasapi na nagbabalak umalis sa ating grupo. Sila ang kinabukasan. Pagkatapos ubusin ng damo na yon ang ating angkan, panahon na para magparami. Sa ngayon, Amo, matagumpay ang ginagawa nating plano. Nasasakop na ang kamalayan ng ating mga kasapi. Pero meron tayong kaunting problema. Si Kaloy at Badong, parang natutunogan ang ginagawa natin. Nagawa nilang makontra sa simpleng dasal ang libreta. Nang marinig ng pinuno ang sinabi ni Mang Bernard, walang pasabing ginawaran ng suntok. Anong sinasabi mo? Di ba dapat ikaw ang nagbabantay? Paano nakontra? Yung mga bata na yon, lalong-lalo na si Kaloy. Minsan ang nakausap si Papang Damo noong araw. Malay natin may tinuro sa kanya. Anong malay natin? Ayusin mo yan, Bernard. Magtatagumpay na tayo. Ayokong pumalpak. Hanapin ang mga batang yon. Kung sakaling magmatigas, patayin nyo. Sa puntong ito, hindi na inintay ni Kaloy at Badong na matapos ang usapan. Nagmamadaling umalis sa pinagtataguan. Sa kabutiang palad walang nakapansin. Pero ngayong bistado, hindi maiwasang mangamba ng dalawa. Sa kabilang banda, si Papang Damon na nakamanman lang sa malapitan, kagad tumulong. Dinala sa tinutuloyang kuweba sa kabundukan. Masyadong masukal ang bahaging iyon, kaya hindi mahanap ang dating pinuno. Walang ibang makakakita sa paligid. Papang, akala ko talaga patay na kayo eh. Ilang taon na nakalipas. Ang sabi ni Amo Ason, hindi daw kayo mahanap. Ano po ba talaga nangyari? Ayos yung sama no ikaw ay namumuno eh. Kaso bigla ka nawala. Ngayong nandito na kayo, wala na akong pagpipilian kung hindi sabihin sa inyo ang katotohanan. Hindi lang ito alitan sa pamamalakad, kundi sa banta ni Amo Ason sa mga mag-aaral. Lingid sa kalaman ng lahat, ilang beses nang nagbuno ang dalawa. Hindi lang sa labang pisikal, kundi maging sa espiritual. Pantay ang lakas, kung kaya't walang natatalo, wala ding nananalo. Napilitan lang bumigay si Papang nang punterihin ni Ason ang mga bata. Palihim nitong inutusan ang mga kalahing abwak. Binibiktima ang mag-aaral, maging ang iilan sa pamilya. Nung una nilalabanan, pero habang tumatagal naipit sa sitwasyon na naging dahilan para ibigay ang pwesto. Bago umalis ng sityo si Papang Damon, nagkasundo sila ni Amo Ason na hindi gagalawin ng mga bata anuman ang mangyari. Nakumbinse sa pangako ng kasalukuyang pinuno, pinanghawakan. Pero nang mabalitaan ng ginawa nito, naisahan siya. Mahirap kalaban si Amo Ason.
Kamakailan ko lang din nalaman na galing sa ang kanyang pumapas lang sa mga naunang pinuno. Noong humiwalay ako, hindi ako tinigilan eh. Makailang beses akong sinugod. Palipat-lipat lang ako ng tirahan dahil palagi natutunton at itong mga peklat ko sa katawan na magpapatunay ng kanilang kalupitan. Pero hindi na pwede ang ganito. Babalik ako sa sityo. Harapin ko si Ason. Sasama po ako, Papang. Naroon pa mga kamag-aral namin. Kailangan silang mailigtas. Pinagplanuhan ni Papang Damon ang gagawing hakbang. Tinuruan ng pamamaraan ng dalawang binata. Buhay na salita, tamang paghawak ng sandata, at kung paanong papatayin ang abwak. Lumipas ang ilang panahon. Naganda na sa paglusob. Hindi pinatagal ang laban. Sa daan palang palapit ng sityo, umatake na ang mga nakaabang na abwak. Nasaan yung bayawak ang mga ito? Masyadong agresibo. Mabilis ang kilos. Inasahan na ito dahil hindi gumamit ng sabulag si Papang Damon. Sinadya upang ipagbigay alam sa kalaban ang kanilang pagdating. Nang mapatay ang lahat ng nakabang sa daan, dumiretso na sa sityo. Papasok pa lang, nakapalibot na ang mga tauhan ni Amoson. Ilang sandali pa, ito na rin mismo ang humarap sa kanila. Buhay ka pa palang hayop ka. Anong pinunta mo dito? Dala mo pa ang 2 taksil na mag-aaral. Inalis ni Papang Damon ang nakatakip sa kanyang muka upang formal na ipakilala ang sarili sa lahat ng naroon. Nagulat ang mga kasapi na dating pumanig sa kabutihan. Maging si Mang Bernard ay hindi makapaniwala. Papang, akala ko patay ka na. Paano? Bernard, paano mong nagawa na talikuran ng lihim na karunungan para sa matandang yan? Isa ka sa inaasahan kong gagabay sa mga bata, pero isa ka sa sumira sa kanila. Naaamoy ko ang samyo sa katawan mo. Nalahian ka na. Ikaw naman, Ason, hindi ka tumupad sa napag-usapan natin. Binigay ko ang pwesto para sa ikakatahimik mo, pero patuloy ka sa iyong plano. Nasaan na mga mag-aaral? Hindi ko kasalanan kung naniwala ka sa mga sinasabi ko. Wala ka ng karapatan sa mga mag-aaral. Ikaw ang tumalikod sa kanila, nakalimutan mo ba? Pero sige, para kahit papano, may ideya ka sa mga nangyayari. Hindi mo na sila makukuha. Akin na sila. Sila ang bagong henerasyon ng aming lahi. Wika ni Amoson. Tinuro niya ang mga nakakatanda sa lugar. Lahat ng ito, nabahira na ng pagiging aswang. Ang mga nakakatanda naman nang makita ang dating pinuno, hindi maiwasang sisihin ang mga sarili sa ginawang pagtalikod. Napukaw sa nagawang pagkakamali. Nang mapansin ni Amoson, kagad nag-utos. Ligpitin si Papang. Kaso nga lang hindi umiimik ang mga ito, dahilan para gamitan ng orasyon. Ilang sandali pa, nagpalit ng anyo bilang abwak. Isa-isang sumugod. Naging alerto si Kaloy at Badong nang maging sila ay inatake ng mga nilalang. Pisikalang pakikipaglaban, naging madugo ang labanan. Bawat pagtarak, pagtaga ni Kaloy at Badong, merong bumabagsak na nilalang. Hindi napansin ng mga ito ang nangyari kay Papang dahil abala sa pakikipaglaban. Magkasabay na pagsugod. Gayunpaman, matagumpay na naubos sa mga ito. Kaloy, hindi ko nakita kung nasan si Papang. Pero unahin muna natin yung paghanap sa ibang mag-aaral. Natunto ng kinalalagyan ng kapwa mag-aaral. Wala sa wisyo ang mga ito. Naging sunod-sunuran. Matapos mailikas sa ligtas na lugar, binalikan si Papang Damon. Naabutang kaharap si Amoson. Ngayon ako ang kakalabanin mo. Alam mo ang istorya ng aking angkan. Ako ang
pumatay sa mga dating pinuno? Magmula nang malaman ko ang tungkol dyan, nadagdagan ng dahilan ko para patayin ka. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana naglakas loob na akong patayin ka. Ang pagkakamali ko, nagpadala ko sa emosyon. Pero hindi bale. Hindi pa uli ang lahat. Ang pagkalaban sa akin ay madadagdag sa mga pagkakamali mo sa buhay. Bumunot ng patalim si Papangdamon. Kasunod ang paglabas ng libreta. Napansin nito ang bahagyang pag-atras ni Amo Asun. Sa katunayan, ang libretang hawak ang dahilan kung bakit hindi tumatagal ang nakalaban ni Papang. Nakapaloob dito ang libu-libong buhay na salita mula pa sa mga ninuno na kilala bilang mahusay na manunugis. Sandali, paanong napunta sa iyo ang bagay na yan? Kung akala mong naisahan mo ko, ikaw ang mangmang. Peke ang binigay ko sa iyong libreta. O bakit parang natatakot ka? Wala pa akong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Papantayan ko lang ang lakas mo para maging patas ang laban. Nagpalit ng anyo si Amo Asun. Nanlilisik ang mga mata. Purong itim ang katawan. Tumulis ang kuko at ngipin. Nang maging ganap, walang pasabing sumugod. Mabilis ang kilos. Walang patawad na makuko. Nangangalmot kagad. May kakayang maglaho. Mapapansin na lang na nakasampa sa likuran at nangangagat. Ramdam ni Papangdamon ang lakas nito. Meron pang mga bulong na pumapasok sa kanyang isipan. Idagdag pa ang samyo ng hangin. Gamit ang libreta, inilapat ito sa mukha ng nilalang. Dito lang humiwalay ang pagkakakagat. Umangil habang papalayo. Hindi hinayaan ni Papangdamon. Sinugod. Pinagsasaksak. Hindi na nakalaban dahil muling idinikit ang libreta sa katawan. Nabutas ang bahagi kung saan inilapat. Libreta ko lang pala ang lulusaw sa iyong hayop ka. Sige, mamatay ka dyan. Matapos ng kaganapan, tuluyang namatay si Amo Asun. Sa paglipas ng mga araw, ang mga mag-aaral na napasa ilalim ng kapangyarihan ni Amo Asun, inasikaso ni Papang. Katuwang nito si Kaloy at Badong. Kalahati na ang proseso para maging ganap na halimaw. Bago sa dating pinuno ang ganitong pamamaraan. Pero ito ang pinagtuunan ng pansin, ang pagsagip sa mga bata. Tinutukang maigi. Hanggang sa pagdaan ng mahabang panahon, bumalik sa wisyo ang lahat. Bumalik na rin sa grupo si Papangdamon. Sa puntong ito, sinigurado na matututunan ng tama ang lahat ng mga aral. Itinuring na kanang kamay si Kaloy at Badong na silang nangunguna sa pagsasanay. Sa paglipas sa mga taon, naging mahusay ang lahat ng mag-aaral, lalong-lalo na si Kaloy at Badong. Isa lamang ang tungkulin kanilang gagampanan. Ipalaganap ang lahat ng aral. Gamitin ang kakayahan upang tumulong sa iba.